Huwag kayong order dito, yan oh, naka-block na kaagad ako. Tandaan nyo yan oh. Marami kasing lalabas ng Fredcon Dealer Philippines kapag ita-type mo na page. Pero itong mukha na yan. Yan yung profile nila. Ingat kayo mga boss, scam yan. Walang katotohanan yang ano na yan. Ito mga boss, oh, order ko ay intercom dumating. Loko talaga to. Kaya huwag kayo maniniwala sa Facebook. Welcome back mga boss. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Pero hindi maganda yung umaga natin, no? Muntik na akong ma-scam mga boss. What? Yun nga lang, naglabas pa rin ako ng pera kasi binayaran ko yung penalty ko sa delivery rider, no? Yun. Kasi noong mga nakarang araw mga boss, naghahanap ako ng mic sa aking Insta360 kasi hindi ako kontento dun sa mic ko. Medyo garal-gal. At kung napapanood nyo dun sa mga vlog ko dun, may mga parang hangin-hangin akong naririnig. Ngayon, habang nag-scroll ako sa Facebook, may nakita ako nagbibenta ng Fredcon na tatak na intercom. So matagal na akong nagano niya, na gusto akong bumili niya ng intercom na yan kasi yan yung nakikita ko na nasa mga bina-vlog ng ibang vlogger na magandang gamitin para sa sa Insta360. Kasi meron naman akong mic ito. Meron akong nabiling mic. Yan oh. Yan. Kaso lang yung problema ko, hindi siya stable na connected. Kumbaga bumibitaw-bitaw siya minsan kapag ginagamit ko na. Kaya naghanap pa ako ng iba. At gusto ko sana yung Fredcon nga lang. Yun nga lang, sa kaka-scroll ko, kakahanap ko ng mas murang Fredcon na brand. Ay may nakita ako sa Facebook. Yan. Yan, yung page na yan. Mag-ingat kayo dyan mga boss. Wag na wag kayong bibili dyan. Ako nagsasabi sa inyo, scam po yan. Yun na nga, kumuha ako niyan ng isa. Sabi nila, buy one take one, tapos 1,199. So, 1,2. Nagtataka ako ba't ang mura? Kasi sa Shopee, tinignan ko na rin, 3,500 yung price, yung pinakamababa na sa 2,500, 2,800, nasa ganun. Kaya nagtataka ako bakit sobrang mura. Tapos, tinanong ko yung seller kung okay ba at legit ba. Okay naman daw, legit naman daw. At marami na siyang sinend sa akin ng mga proof na nasendan nila. Ito, itong page na to mga boss, Fredcon Dealer Philippines. Wag na wag kayong order dyan. Ayun yung usapin namin, no? Yan, tinanong ko siya kung pwede ko bang buksan bago bayaran. Sabi niya, no open policy po kami dahil sa order namin. Ay, yan yung sabi niya. Na yan daw yung mismong items ko na ipapadala niya sa akin. At yun, nagbigay pa siya ng tracking number, ayun no. At pag dumaan to sa page nyo, i-report nyo. Eto, pag dumaan to sa Facebook nyo, sa wall nyo, report nyo yan. Fake yan, scammer yan. Ngayon, syempre, gusto din nating makatipid. Kahit medyo may doubt ako na dahil parang sobrang mura, at yun, kinuha ko pa din. Nag-order pa rin ako. Gusto ko nga mapalitan yung mic ko. Umorder ako. Kung nakita nyo dyan, tinanong ko sa kanya kung pwede kong buksan bago ko bayaran. Hindi daw pwede dahil bawal daw sa carrier nila, which is yung JNT, yung carrier nila. Alam ko naman yun na bawal talaga dahil ilang beses na rin akong nagpa-deliver ng ganyan. Bawal talaga buksan yan. Pag binuksan mo yan, charge sa kanila yan o may penalty yung mga delivery rider, no? Hindi ko lang alam kung lahat ba, pero ang alam ko kasi dyan sa JNT, ganyan talaga. At yun, naisip ko lang, sige na lang, tiwala na lang, sugal na lang, no? Kasi may mga pinapakita din naman siya sa aking proof. At yun na nga, ito na, nangyari. Gantay ako ng isang araw, at dumating, mga 3 days, kanina lang dumating. Nung dumating na dito kanina, tinanong ko yung rider, kung pwede kong buksan. Siyempre, medyo may kamahalan yan, 1,200. Mura man yan kung ikukumpara dun sa regular price ng item na yon, pero siyempre, sayang yan kung may scam lang ako, Kaya yon, tinanong ko yung rider, sir, pwede ko bang buksan bago ko bayaran? Sabi niya, bawal daw. Pero alam ko naman na bawal, kumbaga parang sinubukan ko lang. Sabi niya, kasi magkakaroon daw sila ng penalty kapag binuksan yan at saka matcha-charge yun sa kanila.
Sabi ko, magkano ho ba yung penalty nyo? Yan. Sabi niya 200 daw yung penalty niya kasi malaki-laki na yung items, malaki-laki yung price na yan. Hindi ko lang alam kung tama kung sure yung sinabi niya. Ngayon, sabi ko, sige, kasi 1-2 yan. So, sabi ko kako, bayaran ko yung penalty mo, dagdagan ko pa ng 100. Buksan ko to bago ko bayaran sa iyo. Kapag okay, bayaran ko. Kapag hindi, bigyan kita ng 300. Yan, ganun gawin nyo mga boss. Kapag sakasakali, tip ko lang sa inyo yan. Kung sakasakali na may doubt kayo dun sa binili nyo, lalo kung mahal yung produkto. Tapos hindi kayo sigurado kung totoo o legit yung na-order nyo. Tanungin nyo yung rider, tapos kung magkano yung penalty nila, yun na lang yung bayaran mo. Hindi ko lang alam kung sa lahat ng rider ganyan din, sa lahat ng courier. Pero yun, ginawa ko, tinanong ko siya kung magkano penalty niya. At sabi niya, ganito daw, yung penalty niya 200. Sabi ko, gawin ko ng 300. Buksan ko muna bago ko bayaran. Yun. At pagbukas ko nga, Ito mga boss, order ko ay intercom. Dumating. Loko talaga to. Kaya huwag kayo maniniwala sa Facebook. Buti na lang si sir ay pumayag na buksan. Yun nga lang, babayaran ko yung penalty ko. Usapan namin yan. Yun Ingat kayo. Sagit lang sir. Parang stand lang ng cellphone, hindi yung in-order ko na Fredcon na intercom. Baka may magsabi dyan na baka yung rider ay kasabuat. Wala na akong pakialam doon kung kasabuat man yung rider o siya ba yung may gawa nun. Wala na akong pakialam. Pasalamat pa rin ako sa kanya na pumayag siya. Kaysa naman sa may scam ako ng 1,200. So, di bali na yung 300 kung inilabas na masayang kaysa sa masayangan ako ng 1,200. So, na-save ko pa rin yung 900 pesos. Baka may mag-comment na naman dito na baka yung rider ay kasali daw o kasama. So, wala na akong pakialam doon. At hindi ko naman siya pinag-isipan ng masama kung kasali ba siya o hindi. Basta yung kausap ko lang dito sa Facebook ay yun lang yung ko na siya yung scammer, hindi yung rider. At pakishare na rin itong ating video para malaman din ng iba, ma-aware yung iba na itong page na to ay scammer. Awareness lang sa itong page na to. Ito magkaibang account yan. Ginamit ko. Ito yung account na in-order ko sa kanya. Ito naman account ng asawa ko. Yan. Huwag kayong order dito. Yan naka-block na kaagad ako. Huwag kayong order dito sa na to. Ito. Hindi ko alam kung yan ba yung address niya. Malamang hindi yan yung pinaka-address nito. Huwag kayong order dyan. Ayan Ayan yung mga advertise nila Baka may ma-scam pa Baka may kumuha. Marami kasi mga nagtatanong-tanong. Sana wag nang umorder dito. Wag na. Yan Diba? For awareness lang. Automatic block na kaagad ako. Mabuti na lang. Yan. Okay? Fredcon Dealer Philippines. Ayan yung niya. Tandaan nyo yan Marami kasing lalabas ng Fredcon Dealer Philippines kapag ita-type mo na page. Pero itong mukha na yan. Yan yung profile nila. At yung kanilang likes yan, tandaan nyo yan. Baka magpalit ng profile yan Yan, tandaan nyo yan mga boss. Baka magpalit ng profile. Yan, 1.4 yung likes. 1.3 yung followers. Ang nakalagay na address yan, Angeles, Pampanga. At ito yung mga advertise nila. Okay? Scammer alert mga boss. At meron pa silang pa-free t-shirt daw. Walang katotohanan yun mga boss. Baka sakaling may makapanood dito, wag na wag kayong o-order dyan sa na yan. Sa page na yan. Lesson learned na rin sa mga naghahanap ng mga items na gustong makamura Yan. Mas maigi na yung mahal basta sigurado mga boss. Kaysa maghanap pa kayo ng murang-mura. So fake naman o scam. Sa mga makakapanood nito, ingat kayo mga boss sa page na yan dahil scam yan. Walang katotohanan yung na yan, yung page na yan. At yun lang. Sana ma-aware yung lahat.